Hello, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa Munting Tinig Channel. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag po ninyong kalimutan mag-share, mag-like, at the same time mag-subscribe. At lalong-lalo na, huwag kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong manonotify. Every time na mag-upload ako ng mga short videos katulad nito, mag-post sa ating community, at the same time, magkakandak ng live streaming para po magkaroon tayo ng tinatawag na virtual communication. So, ang pag-usapan natin mga kamunting tinig ito, very controversial ito sa part ng mga Duterte Jihad supporters kasi unang-una, kahit nga si Robin Padilla nangangamba, oo, kung baga, nayanig ang bayag ni Robin no, sa pag-alala nung malaman niya na itong si dating senador Antonio Trillanes ay pumunta po sa International Criminal Court. At nag-alala itong si Robin at 10 sa kanyang makasamahan na mga maka-Duterte na mga senador, tapos mga maka-Duterte na mga Pilipino na hindi po nag-iisip, patuloy na nagpapakatanga at nagpapakabobo sa pagsuporta nila sa mga Duterte. Okay? Na pinagsususpitsahan nila na itong si Senator Trillanes ay sugo daw di umano ng gobyerno para sa welfare check ni Rodrigo Roa Duterte sa dahig. Kaya nga nangangamba itong si Ruben na nangangamba si Ruben dahil naranasan daw niya na makulong at na-experience niya na ayaw niyang pumunta yung taong ayaw niyang makita sa kulungan. So, syempre, inassume ni Robin Padilla na itong si Rodrigo Duterte ayaw makita si Trillanes. Yan yung mga speculation from the Duterte Jihad supporters, lalong-lalo na itong si Robin at ilan pang mga senador. Pero nakalimutan ata ni Robin Padilla na isa po si Trillanes kasama po ni Alejandro na kung saan ay nagreklamo po laban kay Rodrigo Duterte doon po sa International Criminal Court. Isa din po si Trillanes at makasamahan niya sa Magdalo, no, na kung saan ay nirereklamo din si Rodrigo Roa Duterte. So, ito na nga mga kamunting tinig, dahil sa inis, dahil sa galit, no, kung baga parang hindi mapakali ang mga Duterte Jihad supporters dahil may balak di umanong patayin si Rodrigo Duterte sa loob ng kulungan ng administrasyon na ito. Pero mga kamunting tinig, balik tayo sa pinag-uusapan po natin when it comes to connection ni Trillanes sa mga Duterte dahil si Trillanes mismo at kasamahan niya yung nagsumbong kay Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kasama po ng kanyang mga kasamahan na naging biktima ang kanilang kamag-anak sa walang kwentang war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte. So ayun na nga, to make it the story short, mga kamunting tinig, nagpalabas po ang ICC ng warrant of arrest laban po kay Rodrigo Roa Duterte. Nakipagtulungan ang ICC sa Interpol at ang Interpol naman nakipagtulungan po sa ating local authority. So wala po tayong magawa kundi tatalamahin ang obligation po natin sa International Police or Interpol. So, to make it the story short again, nadala po si Rodrigo Roa Duterte sa bisa ng warrant of arrest. Kaya hindi po totoo na walang warrant of arrest, hindi po totoo na kinidnap po ng mga otoridad at ng gobyerno si Rodrigo Duterte para dalahin po doon sa ICC. Gaya ng sinasabi po ng walang kwenta at walang alam, okay, napakabobot, napakatanga na BP ng Pilipinas. So ito, when we talk about International Criminal Court, meron na naman pong nakaambang arrest warrant. Okay, sir, sino na naman po ang hulihin ng International Police? Sino naman po ang papalabasan ng warrant? So sabi po nito, no, ni Senator Trillanes, former Senator Trillanes, na kung saan may pending arrest warrant pala sa International Criminal Court laban sa 3 personality na kung saan kilalang-kilala po ito ng buong Pilipinas. Lalong-lalo na sa mga maka-Duterte dahil unang-una, ginagawa itong santo, ginagawa itong huwaran or modelo ng mga Duterte Jihad supporters na hindi nag-iisip na ginagamit lang po ang kanilang suporta para sa personal na interest nitong mababanggit po natin. Nakasamahan ni Rodrigo Roa Duterte at tinagurian po mga perpetrators.
na kung saan kasama po sa pag-implement ng War on Drugs ni Rodrigo Roa Duterte na tinaguriang bloody, madugo. So, yung siniwalat ni Senator Trillanes na mayroon pong pending arrest warrant mula po sa International Criminal Court, tandaan po natin, ito po ay laban pala kay Senator Bato de la Rosa, na during the time, siya yung Philippine National Police Chief under Rodrigo Roa Duterte. So, pangalawa po, no, na pending arrest warrant mula sa International Criminal Court ay patungkol naman ito kay Senator Bongo. Na si Bongo, during that time, ay isa pong tinatawag po natin na naging silbing aide o hanggang sa naging senador, no? Aide ni Rodrigo Roa Duterte o di kaya'y dakilang alalay. Now, isa pa sa lumutang po, mga kamunting tinig, na pangalan na anytime, palalabasan po, palang early this year ata, if I am not mistaken. So, isa po sa mga personalidad na nabanggit po ni Senator Trillanes ay yung dating police and Philippine National Police Chief na si Oscar Albayalde. So kaugnay ito, mga kamunting tinig, sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte, na kung saan umani ng samut-saring batikos at pag-alala mula po sa taong bayan. At ang sinabi po diyan saan po sinabi ni Trillanes yan, yun po sa programang Storycom ng One News. Sinabi po yan ni Trillanes na posibleng mailabas ito early next year. So kung early next year, malapit-lapit na. Kaya nga po nandoon na po si Rodrigo Roa Duterte sa dahig. Sapagkat inihintay ni Rodrigo Duterte, mga kamunting tinig at mga DDS, ang petsa na para i-confirm ang kanyang mga kaso. Okay? Pero dahil sapagkat yung September 23 sana na confirmation of charges, nalipat po yun, mga kamunting tinig, sa indefinite na petsa. Wala pong tiyak na petsa. Dahil maliwanag naman po na gusto pong what we call this, i-postpone ng Defense Council. Kaya isa sa mga reason kung bakit pinuspone ang tinatawag po na confirmation of charges, dahil sabi po ng mga kaalyado ni Rodrigo Duterte, lalong-lalo na sa defense, hindi kayanin ng katawan ni Digong dahil may karoon po ng selective memory or di kaya po may mga tinatawag na may mga initial na symptoms for amnesia or dementia. So yun po, no? Cognitive impairment, yun pang mga pinagsasabi, no? Kaya nga hindi daw po alam ni Rodrigo Roa Duterte yung mga bagay-bagay na may kinalaman po sa kanyang kaso dahil considering the fact that Rodrigo Duterte is above 80 na. Pero kung titingnan natin, panuorin natin at basihan natin ang statement ng kanyang dating asawa na si Elizabeth Zimmerman, na nanay po ni Pulong, nanay po ni Baste, nanay po ni Sara Duterte na isang British, ay okay naman daw po ang kalagayan ni Rodrigo Roa Duterte. Taliwas doon sa sinasabi ng iba na butot balat na lang. Kasi may mga pumupunta man doon Sabi nila butot balat na lang daw. Sabi naman ng iba okay naman daw. So nalilito po ang International Criminal Court. That's the main reason na pinagbawalan magsalita yung mga bumibisita sa kanya. So dahil po si Rodrigo Duterte nandoon, anong reason? Because sa madugong war on drugs. Okay? Yun yung naging dahilan kung bakit siya sinundo ng Interpol, sapagkat ang ICC ay humingi ng tulong sa International Police. At yung Interpol naman, since mayroon tayong obligations, so tumalima tayo at tinulungan po natin na madala si Rodrigo Duterte doon na hindi po napapahamak. At hindi po totoo na kinidnap po ng Marcos administration. Taliwas sa paratang ni Amy Baba, na Amy Tanga, na kung saan po ay kinidnap si Rodrigo Duterte ng Marcos administration, then ilagay doon sa International Criminal Court. Parang pinamukha nila na nakipagtulungan ng Pilipinas para kidnapin ng ICC o nakipagtulungan ng ICC para kidnapin ng Pilipinas, which is very, very wrong. So, abangan natin, mga kamunting tinig, ang ICC arrest warrant. Marami pa pong nagtatanong kung kailan, sigurado po ba? Wala tayong magawa dahil si Trillanes nanggaling po doon sa International Criminal Court.
So medyo credible ang kanyang pinagsasabi na kung saan ay isiniwalat niya doon po sa Storycom ng One News na talagang mayroon pong 3 na kasama po doon sa tinatawag po na pending arrest warrant na magmumula sa International Criminal Court. Same court na nagpalabas ng warrant of arrest laban kay Rodrigo Duterte, kaya po siya po nadala doon. Ang 3 pangalan na bamanggitin ko, yan ang sinabi po ni former Senator Trillanes na kung saan mayroon pong pending, may nakaamba. So ipwede na nating sabihin ICC hello po, pwede na tayong mag-wave. Sapagkat mayroon pong pending arrest warrant sa International Criminal Court laban po sa 3 personalidad. Unang-una kay Senator Bato de la Rosa, yung dating PNP chief under Duterte's administration. Pangalawa po na maaaring malabasan ng arrest warrant mula sa ICC ay itong si Christopher Lawrence Go, na dating alalay ni Rodrigo Roa Duterte nung mayor pa lang siya sa Davao hanggang sa naging presidente po si Rodrigo Roa Duterte ng Pilipinas. At pangatlo po na maaaring labasan ng arrest warrant ng International Criminal Court, walang iba po kundi si Oscar Albayalde. Lahat po ng mga tao na ito, ayon po kay Senator Trillanes, ay talagang involved or nauugnay itong 3 na ito sa war on drugs ng Administrasyong Duterte, na kung saan siya po ay dating Pangulo na ngayon ay Panggulo na. So pwede na ba tayong mag-hi hello dyan po sa ICC arrest warrant? Abangan po natin ang susunod na kabanata. Uulitin ko sa lahat ng mga nanonood nitong aking uploaded video. Anong punto kung bakit ko po ito sinasabi? Sapagkat hanggang ngayon, humihingi pa rin ng katarungan, hustisya, ang mga naulila na mga biktima ng mga inosente ng war on drugs na madumi ni Rodrigo Roa Duterte. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino na nagsasabi, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And please don't forget, again, to click the notification bell para every time na magkaroon tayo ng activity sa channel natin, manonotify kayo agad-agad. Pwede kayong makapag-likes, pwede kayong makapag-share, and pwede din kayong makapag-comment. That's your participation as a subscribers and who are willing to subscribe in this channel. Mahalaga po na manonotify kayo. And syempre, pag na-notify kayo, makapanood kayo, makaparticipate kayo, so everybody happy, everybody's learning. Basta wag niyong kalimutan, mga kamunting tinig, ang palagi kong sinasabi sa inyo, na tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.